Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, napakaganda mo. Okay, napakagwapo mo. Okay, siyempre hindi lang sa mata ng Panginoon. Amen po ba? Kundi sa mata at puso ng mga totoong nananampalataya sa Diyos. Kasi kung sa Diyos, walang pangit. Sa katabi mo, wala ding pangit. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? At grabe, be excited po kasi napakaganda po yung series po natin this month ng November kasi we need to prepare our lives pagpasok po natin ng year 2022. Tingnan mo yung katabi mo, kabang papasok ng 2022 yan. Amen. Diba? Grabe ang pinagdaanan niyan. Amen po ba? Year 2020 hanggang 2021, grabe, talagang dumaan yan. Okay, sa mga matitinding pagsubok sa buhay, diba? Dumaan yan sa krisis. Tama po ba? Diba? May mga nakaranas ng sakit, okay, COVID. May mga nakaranas ng nawalan ng trabaho. May mga nakaranas ng nalugi ang business, pero grabe yung katabi mo, hindi yan nakaranas ng kawalan kasi may Diyos yan na provider, may Diyos yan na protector, may Diyos na patuloy na gumagawa at gumagawa ng kabutihan sa buhay ng bawat sa atin. Parang para kay Manny Pacquiao lang po yung palakpak na yan. Amen. Pwede po ba yung pinaka-the best na palakpak sa ating Diyos na buhay? And last Sunday, pinag-usapan po natin yung cultivate intimacy, pursuing intimacy with God, pursuing our deeper and strong relationship with the Lord. Amen po ba? So, bakit? Bakit kailangan nating mas lalong maging malapit sa Diyos? Bakit kailangan mas lalo natin pang pagtibayin, patatagin yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Panginoon? Kasi dapat pagpasok mo ng 2022, dapat mas deeper yung relasyon mo sa Panginoon. Sino dito mag-agree? Amin po ba? Kasi hindi natin alam anong mangyayari 2022. May kausap pa po ba ako? Di ba, hindi natin alam kung totoong matatapos na itong COVID. Kasi baka mamaya, baka kaya lang lumuwag kasi mag-i-election na. Di ba? Magkakampanyahan na kasi. So, kailangang lumuwag. Pero hindi naman ganon. Amen po ba? Pero hindi nga natin kasi hawak yung sitwasyon. Hindi natin makontrol. Even Duterte o sino mang mananalo na presidente, itong 2022, na election, si Lord pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Nandyan po ba tayo? Parang wala ako. Diba? At ang maganda niyan, anuman ang mangyari 2022, pero yung relationship mo kay Lord is strong, malapit ka sa Panginoon, you can do all things through Christ. Naku, ang hina ng amen. Diba? Malalagpasan natin lahat, magagawa natin lahat, kasi may Diyos tayong kasama araw-araw ng ating buhay. Sige po, palakpakan po natin si Lord. At nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Anyan po ba tayo? Kaya lang ang problema ito, iyang katabi mo, hindi niya kaya iiwan si Lord. Mukhang natahimik ka. Si Lord, di ka niya iiwan. Di ka niya pababayaan. Yung katabi mo, sa tingin mo yan. Di ba? Di niya kaya iiwan si Lord. Yun yung malaking tanong Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Si Lord, kahit anong mangyari, si Lord sa mabuhay at mamatay, di ka niya iniwan. Hello? Are you there? Diba? Yung katabi mo, sa may COVID o wala kaya? Tuloy pa rin kay Lord? At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi lang dapat i-cultivate yung relationship with God, but we need to cultivate our calling with the Lord.
Parang hindi naintindihan ng katabi mo, di ba? Sino dito aamin? Lahat tayo may calling. Yang katabi mo, tinatawag ni Lord yan. Hindi para umuwi na sa langit, ha? Baka mamaya misinterpret mo, sister, tinatawag ka na daw ni Lord. Di ba? Hindi yon. Hindi kanya tinatawag para matigok na. Okay? Hindi kanya tinatawag para kunin na at pauwiin na sa langit. Alam nyo, last week po ata yon, nagmumotor po ako. Yung BMW po na motor na nabili ko. Di ba? BMW. Pagbigyan nyo na ako, hawak ko yung mikropono. Kung meron daw masarap gawin, mangarap. Mangarap ka din lang naman, hindi yung maganda na. Amen po ba? Kasi libre namang mangarap. MW na motor, malay nyo, next year, 2022, may MW ng motor. Naunahan ko na kayo. Diba? Meron na ako. Ayaw pong umandar yung motor. Kailangan ko po yung motor. Diba? Hindi po ako makakagalaw pag wala po yung motor. Lalo na kapag magdadalaw sa member, kailangan ko yung motor. Amen po ba? Ayaw pong umandar. Wala po akong choice, kundi itulak. Yung BMW, naging kaditulak. Diba? Tinulak ko po. Ang layo po ng mekaniko, nasa labas. Nasa Terranova po ako. Nung mga oras na yon, siguro mga mag-aalas 11 na ng umaga, kaanuhan ng araw. Ang bigat po ng motor. Ikaw ba naman ang magtulak ng BMW, di ba? Ang bigat nun. Nung makarating po ako sa doktor, sa mekaniko, bigla pong sumakit yung dibdib ko dito. Yung kirot niya iba. Actually, madalas ko namang maramdaman yon. Alam nyo naman, di ba? Oo, diyan kayo masaya. Di ba? Pag pinag-uusapan yung love life ko. Di ba? Matagal nang may sakit eh. Di ba? Kaya lang, nung araw na yon kakaiba. Hindi ko alam saan nagmumula yung kirot. Ang sakit talaga. Na napakatindi. Tapos medyo yung hininga ko. Pastora Rose, akala ko kukunin na ako ni Lord. Akala ko tinatawag na ako ni Lord. Sabi ko, Lord, wag po muna. Gusto ko pa pong mabuhay. Parang awa nyo na po. Wag nyo na po akong kunin. At ang ginawa ko po, iniwan ko na yung motor, saka yung susi doon sa mekaniko. Sabi ko, ikaw na bahala. Okay, kung ayaw nang umandar, benta mo na. Para makabawi naman ako. Pagdating ko po sa bahay, umuwi ako, nagkulong na po ako sa kwarto. Sabi ko, at least kapag kinuha ko ni Lord, nasa higaan na ako. Amin po ba? Parang tuwang-tuwa po kayo. Pero nananalangin po ako, sabi ko, Lord, wag po ninyo akong kunin. Masarap pa pong kumain. Anyan po ba tayo? At lalong-lalo na po, Lord, masarap pa pong maglingkod po sa inyo. Hindi ko pa po nagagawa yung mga pinapagawa po ninyo sa akin. Alam po niyo, sabi ni Lord sa akin, ang OA mo naman. Sabi niya, hindi pa kita kukunin. Sabi niya, hanggat ikaw naglilingkod sa akin, hanggat ikaw tumutugon sa aking panawagan, hindi pa kita kukunin. Tingnan mo yung katabi mo, kabang kukunin na ni Lord yan. Ano po ang point? Tingin po kayo rito. Hanggat tumutugon ka sa panawagan ng Diyos, bubuhayin ka niya. O sino dito gusto mo pang mabuhay? Hindi po yun po yung realidad. Hanggat ginagamit ka ni Lord, hanggat may gamit ka pa, may purpose ka pa sa buhay, hanggat tinatawag ka pa ni Lord na maglingkod sa Kanya dito sa mundo, hindi ka pa niya iuuwi sa langit. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, tinatawag ka na ni Lord. Okay? Please lang. Okay? Mag-response ka na. Amen po ba? Kaya lang, alam nyo, sa totoo lang, minsan, kaya hindi natin pinapansin yung calling ni Lord. Hindi natin alam paano. May kausap pa po ba ako? Hindi natin alam. Lord, ano ba yung papagawa mo sa akin?
Lord, ano ba yung gagawin ko? Kaya madalas, ang ginagawa po natin, pwede ba sila na lang? Tama po ba? Tapos sasabihin ng katabi mo, Lord, matanda na po ako. Baka pwede yung mga kabataan na lang. Tanungin ko kayo, ang paglilingkod ba kay Lord para sa mga kabataan lang? Ang paglilingkod ba kay Lord para sa mga magaganda lang? Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Maganda yan, di ba? Ibig sabihin, anuman tayo at sino man tayo, anuman yung kalagayan natin sa buhay, anumang itsura natin, anumang meron tayo, tinawag ka ni Lord. Hello, may kausap pa po ba ako? Kasi kung hindi ka niya tinawag, wala ka na ngayon dito. May kausap pa po ba ako? Baka isa ka na sa mga dinalaw noong November 1. Tama po ba mali? Pero dahil nandito ka pa at buhay ka pa, ibig sabihin, tinatawag ka ni Lord. Gusto ka niyang maglingkod sa Panginoon. At ngayon, i-cultivate natin yung calling natin. Amen po ba? Kasi sa totoo lang, madaling maglingkod kung alam mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. Madaling maglingkod kung alam mo sino yung tumawag sa'yo. May kausap pa po ba ako? Madaling maglingkod kung alam mo at sigurado ka sa calling mo sa Panginoon. Kaya lang, natulog kasi Sabi mo sa katabi mo, natulog. Di ba? Parang ngayon, di ba, yung katabi mo, gising ba, gising. Di ba, ang lamig-lamig, pastor, bilisan mo. Baka mamaya. May kausap pa po ba ako? Tignan ninyo Sabi po dyan, Isaiah chapter 6 verse 8, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? So, ang Panginoong Hesus pala, ang Panginoon ay matagal nang naghahanap. Nandyan po ba tayo? Sino po ba yung hinahanap niya? Yung nahulog sa langit? O yung sugo sa langit? Tignan mo yung katabi mo, kabang nahulog yan o sinugo? Minsan sinasabihan natin yung tao, ay salamat, praise the Lord. Hulog ka ng langit, sister. Di ba? Brother, salamat, hulog ka ng langit. Tanongin ko kayo, sino ang hinulog sa langit? Ha? Huwag mong tingnan yung katabi mo. Sabi niya ang katabi mo, si Lucifer. Hindi naman si Lucifer yung katabi mo. Amen? Kasi hindi naman yan hinulog. Andiyan po ba tayo? Sinugo yan ng Diyos. Whom shall I send? Sino ang isusugo ko? Alam niyo, nakakatuwa yung 7 a.m. May sumamba. Ang ganda. Tapos all out yung worship niya. Hinahanap ko kanina, asan kaya yon? Aso pala, Pastor Aros. Nag-worship kay Lord. Diba? Buti pa yung aso, live na live mag-worship. Diba? Oo, ang lakas po ng praise the Lord niya. Dinig na dinig ko. Talagang nag-praise the Lord. May kausap po ba ako? Alam nyo, bigla akong napaisip. Sabi ko, baka mamaya si Lord malugod dun sa aso. Darating yung time, ang pupunta na sa church, aso. Hindi na tao. Hello? Bakit? Kasi naghahanap si Lord ng mga taong sasamba sa Kanya. At naniniwala po ba kayo, hindi aso yun? Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi aso. Diba? Tao. Naniniwala ba kayo, si Lord naghahanap ng maglilingkod sa Kanya? Tao. At si Lord, tinatawag niya tao. Hindi aso. Ang masaklap, baka mamaya mas madami pang madadala yung aso, diba? Na pumunta sa church kaysa yung tao na pumunta sa church.
May kausap pa po ba ako? But the truth is, ang tinawag ni Lord, sabi mo sa katabi mo, ikaw. Lakasan mo naman, di niya narinig yun. Huwag mong ibulong, di ba? Diba? Diba? O tapos sabihin mo rin sa sarili mo, ako din po. Hello? Kaya sabi niya, whom shall I send? Next verse na. And who will go for us? Sabi ni Lord, sino ang sasama sa amin? May kausap pa po ba ako? Pero buti na lang. Sabi ni Isaiah, and I said, here am I, send me. Ang problema natin, yung sabi ko nga kanina, pag tinatawag tayo ni Lord, sasabihin, Lord, busy po ako. Hello? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun ah. may kausap pa po ba ako? Pwede po ba sila na lang? Pastor, pwede ba sila na lang? Pwede ba siya na lang? Hello? Pwede ba kabataan na lang? Buti na lang yung mga kabataan, di sila nagre-reklamo. Sasabihin nila, pwede po ba yung mga matatanda na lang? Sabi mo sa katabi mo, masakit yun. Diba? Pero what I mean is, lahat po tayo, tinawag tayo. May kanya-kanya po tayo ng tawag. May kanya-kanya tayo ng calling. May kanya-kanya tayo ng purpose. May kanya-kanya tayo ng dahilan. Bakit tayo ay patuloy na sinasamahan ng Panginoon? Bakit tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon? Bakit tayo ay patuloy na buhay hanggang ngayon? Jeremiah chapter 1, verse 4 and 5. Sabi niyan, the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. So ano po ang pinupunto dyan ni Jeremiah? Tingin po kayo rito, mga magulang at mga kapatid. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo. Nakita ka na ni Lord. Diyan po ba tayo? Alam niya, Rhea, kitang-kita ka ni Lord. May kausap pa po ba ako? Gladys, kitang-kita ka ni Lord. May kausap pa po ba ako? At sabi ni Lord, kilala kita. Tapos hindi lang yon, sabi pa niya, before you were born, I set you apart. Ibig sabihin, pinili ka na ni Lord. Hiniwalay ka na ni Lord noon pa. Nandyan po ba tayo? Sinilyuhan ka na ni Lord. Tong anak kong to, gagamitin ko siya. Pagsilang niya. Paglaki niya. Nandyan po ba tayo? May kausap pa po ba ako? Then di lang yun. Sabi niya, I appointed you as a prophet to the nations. So ano ang point? Kay Jeremiah, kay Isaiah, at sa lahat ng mga Bible servant sa banal na kasulatan, alam nila, malinaw sa kanila, naiintindihan nila ano yung calling nila at ano yung ipinapagawa ng Diyos sa kanila. But how about you? Sabi mo sa katabi mo, how about you? Have you set it apart? Have you appointed? The answer is yes. Hello? Magkakaiba nga lang tayo ng calling. Hindi naman po pwedeng lahat tayo magpastor. Hindi po pwedeng lahat tayo maging life group leader. Hindi naman po pwede lahat tayo drummer. Isipin nyo na lang, ang worship natin, puro drum. Diba? Hindi po pwedeng lahat. Nandyan po ba tayo? May kanya-kanya tayong calling. At yun yung kailangan mong i-cultivate. Yun yung kailangan mong hanapin. Yun yung kailangan mong siguruhin habang ikaw ay nabubuhay. So anong ibig sabihin ng calling? Sabi diyan, no? A strong inner impulse
toward a particular course of action, especially when accompanied by conviction of divine influence. Naranasan niyo po ba yung parang may nangungusap sa inyo? Yung parang may boses, parang may kamay na humihila sa iyo. Naranasan niyo po ba yan? Pastor, naranasan ko po yun. Mukhang multo po yun. Pero hindi si Lord Ang problema natin, ini-ignore natin. Hello, may kausap pa po ba ako? Di natin pinapansin. Si Lord nagpapapansin, ikaw naman ayaw mong pansinin. Si Lord nagsasalita, bumubulong sa'yo, ikaw naman dinededma mo lang. Hello, nakokonsensya ka na, pero parang wala ka pa ding konsensya. Naku, ang sama na ng tingin nyo sa akin. Ano? Pero sabi niya, ang calling daw accompanied by conviction. Kaya lang, yung conviction na yon, sabi niya, divine influence. Kaya ka pala nakakarinig, kaya ka nakakaranas ng mga ganon, kasi may calling ka. Sabi mo sa katabi mo, may calling ka. So para another ang meaning ng calling, na-convict ka ng divine influence. Bakit? Sabi niya, the vocation or profession in which one customarily engages. Kaya ka pala nakakaranas ng ganun. Kaya ka pala minsan parang binabangungot, minsan parang kang minumulto, di ba? May nagsasalita, may bumubulong sa'yo, may sumusunod sa'yo, may nangihila sa'yo. Kasi gusto ni Lord na mag-engage ka sa vocation, sa profession na inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Hello? May kausap pa po ba ako? We need to engage, and God is calling us every day. Nangungusap siya palagi. At minsan, ginagamit na niya bulkan, puputok na yung bulkan. Tama po ba? Minsan gagamitin niya bagyo. Minsan gagamitin niya COVID. Para Para ang mga tao magising sa katotohanan, hindi ka lang nilikha ng Panginoon para magtrabaho. Hello? Hindi ka lang nilikha ng Panginoon para mag-aral. Hindi ka lang nilikha ng Panginoon para mag-business. Mas lalong hindi ka nilikha ng Panginoon para lang kumain at uminom. Nilikha ka ng Diyos kasi may purpose siya. May vocation ka. May profession ka. Amen po ba? At anuman yung ginagawa mo ngayon, pwedeng dyan ka tatawagin ng Panginoon. So tignan naman natin, cultivate. Pag sinabing cultivate, according to Webster Dictionary, means to prepare and use for growing. Kaya kailangan mong i-cultivate yung calling mo, yung vocation mo, yung profession mo, o anuman na mayroon ka para para maihanda at magamit. Nandyan po ba tayo? To grow and care for. Pag cultivate, big sabihin, palaguin, alagaan. Ano pa? To improve by labor, care, or study. Kaya pala, sa profession, sa vocation, hindi po pwedeng walang study, walang education. Nakakita na po ba kayo ng doktor hindi nag-aral? May kausap pa ba ako? Tapos magpapagumot ka ba sa doktor na yan? Hindi naman, yes daw. Di ba? Hindi. Di ba? Guess pa natin yung point. Ano pa? Sabi dyan, to seek the society of, make friends with, looking for influential people to cultivate as friends. Ang tawag po natin dyan, cultivate. Yan, mabilis na mabilis lang para po mas lalo nating maintindihan, maunawaan how we are going to cultivate our calling. Okay, number 1, recognize the spiritual awakenings in your hearts. Nakakita na po ba kayo ng bata pa lang? Kumakanta na.
mahawak ng microphone, tapos yung microphone niya, saging. Di ba? May mga ganun eh. Yung iba, suklay. Yung iba, yung tsinelas. Di ba? Kumakanta yung bata, pero bata pa siya. Di ba? Tapos yung bata, pag tinignan mo naman, hindi pa naman talaga siya pero sumasayaw siya. Pag tinignan mo yung sayaw niya, wala naman talagang anong tawag natin doon? Graceful yung kanyang sayaw. Kasi nga bata pa. Si Christian, yung panganay po namin, at the age of 2, or baka mas mababa pa, nagdo-drawing na po siya. At ang una po niyang drawing, butike. May nakita siyang butike doon sa Quezon. Drawing niya. Tapos sabi ko, ano yan? Kasi yung panganay ko po, hindi po siya makapagsalita. Deaf and mute po siya. Tinuro niya yung butike, tapos tinuro niya yung drawing niya. Pero hindi ko naman anong tawag natin dito? Hindi ko ma-vision na yun ay butike. Basta't may 4 lang na kamay na nakaganon. Tapos may buntot. Butike daw, tapos palakpak siya ng palakpak na ganon. Hanggang lumaki po siya. Tapos nakita ko na lang, nagdrawing siya. Tapos maganda yung drawing niya. Alam niyo ba, nung panahon na high school ata siya, kumita siya. Pinagdrawing niya yung mga klase niya sa mga mga paper works nila, na mga drawing, mga ganun. Binabayaran siya. Kaya lang, kawawa yung anak ko. Yung mga kaklase niya natutulog na, siya nagdrawing pa din. Ang tawag po natin doon, awakening, spiritual awakening, passion. Sabi mo sa katabi mo, passion. May inilagay ang Diyos noon pa sa buhay mo, sa puso mo, na passion, na batang-bata ka pa lang, ginagawa mo na. Kasi yan yung calling ni Lord sa'yo. Yan yung gusto ni Lord na paglaki mo, mangyari sana, maganap sana sa iyong buhay. May kausap pa po ba ako? At doon pa lang makikita mo na, doon ka gagamitin ng Panginoon. Nandiyan po ba tayo? Yung bata, magugulat ka, bata pa lang, ang laruan niya, eroplano. Nakakita na po ba kayo nun? Eroplano, wala siyang ibang pinabili, eroplano. Tapos yung nanay naman, pakialamera. Huwag yan ang laruin mo. Bumili siya ng laruan, ang binili niya, Barbie. Dapat ito ang nilalaro mo. Lalaki. Kausap pa po ba ako? What's my point? Mga magulang, mga kapatid, nililihis natin yung purpose ng Diyos sa buhay ng bata. Kaya paglaki niya, nakalimutan niya na yung passion na inilagay ng Diyos sa puso niya. Kasi ang nilaro na niya, Barbie. Noong bata pa siya, eroplano. Amen? Parang wala na akong kausap. And that's passion. That is spiritual awakening na noon pa, inilagay na, ibinigay na ni Lord sa buhay mo. Jeremiah 1 verse 4 and 5. The word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Alam na ni Lord saan kanya dadalhin. Alam na ni Lord saan kanya gagamitin. Kaya lang, nakaligtaan, nakalimutan. O di naman kaya, napabayaan. Nanyan po ba tayo? Na dapat noon pa lang, kinultivate na. Pastora Rose, nanyan po ba tayo? Yung bata, di ba? Ang galing mag-declaim, ang galing mag-oration ba tawag doon? Yun na yun. Yung mga sumasali sa mga dati, di ba? Napabayaan. Nung lumaki siya, anong naging trabaho niya? Wala. Bakit? Di nagamit. Nandiyan po ba tayo? May kausap pa po ba ako? Parang ang sama na talaga ng tingin niyo sa akin. Kapatid, mga magulang at mga kapatid,
may passion sa puso mo na noon pa inilagay ang Panginoon. I-cultivate mo siya ngayon. Hello? Hindi pa huli ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Andiyan po ba tayo? Kasi doon ka gagamitin ng Panginoon. Ang problema kasi natin, ipinipilit natin yung sarili natin sa isang gawain, sa isang ministry na hindi naman yun yung inilagay ni Lord sa puso natin, simula't simula pa. Kaya magugulat ka, nababurnout ka. Hello? Napapagod ka, nahihirapan ka, kasi nga hindi yun yung passion. Tama po ba, pag passion mo, kahit anong bigat niyan, kahit anong dami niyan, kahit anong hirap niyan, di ka makakaramdam ng burnout. Andiyan po ba tayo? Kasi nandun yung passion. At sa totoo lang, nagsimula yan noon pa. Nasa sinapupunan ka pa lang, na kapapanganak mo pa lang, inilagay na ng Lord. Ang tawag po natin doon, spiritual awakening in your heart. Na dapat, hinahanap mo. Hello? Number 2, how we are going to cultivate our calling. Number 2, we find our call through the pain we've gone through. Minsan, akala natin, yung mga kaganapan sa buhay natin, parang walang naidulot na maganda at hindi nakatulong. O di naman kaya, hindi makakatulong. Alam niyo po, isa ako sa mga nag-isip ng ganyan. Nung nasira yung pamilya ko, naghiwalay kami mag-asawa, pastor na po ako noon. At dumating ako sa time, nasa Methodist po ako noon. Sabi ko, Lord, mukhang di na po ako deserve. Mukhang di na po ako karapat-dapat na magpastor. Kaya bababa na lang po ako. Wala na akong magandang patutuo. Hindi na maganda yung nangyayari sa amin. Durog na po yung puso ko. Basag na po ako. Ang lalim na yung sugat ng aking puso. Lord, hindi na ako pwedeng magpastor. Magre-resign na po ako. At totoo po no, nag-resign na po ako. Pero pag tinawag ka ni Lord, sabi mo sa katabi mo, tinawag ka niya. At di ka niya hahayaang mawala. At di rin niya babaguhin yung calling niya sa'yo. Mula nung bata, hanggang sa ikay tumanda, hanggang sa ikaw mamatay, yung calling na yon, yun pa rin ang ipapagawa sa'yo ni Lord. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Yeah. Buti na lang, na-meet ko si Pastor Emil. Kinento ko sa kanya yung buhay ko. Wala po akong itinago. Sinabi ko lahat. Alam niyo, sabi lang sa akin ni Pastor Emil, hindi pa noon kasi hindi pa kami masyadong magkakilala. Sabi niya, Pastor, sabi niya, magsabi ka nga ng servant ni Lord sa Bible na hindi sumablay ang buhay. Ako naman, nag-iisip ako sino bang hindi sumablay? Pastor Ros, wala akong nakita. Tapos inisa-isa na ni Pastor Emil, si David. Perfecto ba ang buhay ni David? Pwede po kayong sumagot. Di ba? Ang laki ng kasalanan niya. Nakiapid siya kay Bathsheba. Maliban doon, pinapatay niya si Uriah. Nandiyan po ba tayo? Tapos magugulat ka, Pastor Ros, ang tawag sa kanya ni Lord, a man after his own heart. Na pag nakiapid na, pinapatay pa, tapos a man after God's own heart pa? May kausap pa po ba ako? Hello, nandyan pa po ba kayo? O, tapikin mo sa katabi mo. Huwag kang matulog. At ipinarealize lang po sa akin ni Lord na kailanman walang sisira sa calling ni Lord sa atin. Akala lang natin sira. Pero yung pain na yan, pwedeng gamitin ni Lord
para makatulong ka sa iba. Hanggang napunta po ako ng Terranova. Sabi ko nun, Lord, ba't dito mo ako dinala? Di ko maintindihan. Oo. Pasara na po yung church kasi wala nang tao, wala nang naiwan. Sabi ko, sige, tuloy lang, bahala na kung anong mangyari dito. Total, ang agreement lang naman namin ni Pastor Emil, subukan. Kasi dapat isara na eh. Pero sabi ni Pastor, sige, try natin, 1 taon, pag wala pa rin mangyari, di isara natin. Pumunta po ako, agulat po ako. 70% ng ating mga members sa Light of the World Bagumbong, broken family. Yung mga tumatayo sa harap, sila Mariel, sila Arkel, chichismis ko na sila sa inyo. Ano? Lau, broken family po sila. Hiwalay ang magulang. Tapos yung iba, nasa abroad yung nanay, may asawa ng iba. At doon ko nakita, yung pinagdaanan ko, kaya pala ako pinadaan ni Lord doon, Pastor Aaron, para itong mga kabataang ito, maabot sila at hindi sila mapariwara, hindi sila mawala sa kanilang landas, kundi sila ay patuloy na maglingkod sa Diyos na buhay. Kaya sabi yan, 2 Corinthians chapter 1, verse 3-6, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. He comforts us in all our troubles. Sabi mo sa katabi mo, troubles. Lahat tayo dumadaan sa troubles so that we can comfort others when they are troubled. We will be able to give them the same comfort God has given us. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us His comfort through Christ. Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation. For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer. Ibig sabihin niyan, mga magulang at mga kapatid, anuman yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, yan ang calling mo. Pwede kang gamitin ng Diyos yan. Huwag kang umayaw, huwag kang tumigil. Yang mga karanasan mong yan ay magiging dahilan para marami pang tao ang makaranas ng kabutihan, pag-ibig, at kaligtasang nagmumula sa ating Diyos na buhay. Kung naniniwala ka, ibigay mo yung pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Number 3, not only recognize your spiritual awakening, not only find your calling to the pain that you experience. Number 3, find your call through your gifts and talents. Lahat tayo may kanya-kanyang talents. Amen po ba? Yang katabi mo, talentado yan. Di ba? Mga Pilipino, sobrang talented yan. So, masali nga sa talentadong Pinoy eh. Di ba? Walang sino man sa atin ang walang talents. Walang sino man sa atin ang walang gifts. Lahat po tayo may gifts. Hello? Naniniwala ba kayo? Yung kachismisan talent yon? Tinitignan lang natin hindi maganda. Kasi nga, mali yung paggamit. Tama po ba? Pero alam nyo, napansin ko, yung mga chismosang nawin natin, huwag nyo naman nagsabihin. Sila po yung grabe kung mag-share ng Word of God. Kaya yung mga chismosa sa kanila, nakakilala sa Panginoon. Nandiyan po ba tayo? Ang tawag natin doon, talent. Kasi ngayon, hindi na yung kapitbahay ang chinichismis. Ang chinichismis na nila, yung buhay ni Jesus. Yung pag-ibig ni Jesus. Sige po, palakpakan po natin sila. Yung kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Lahat yun po, talent po yun.
May kausap pa po ba ako? Lahat ng ginagawa natin na may kabuluhan, gan ka gagamitin ng Panginoon. Ang gawin mo lang, alam mo, i-cultivate mo. Hello? Pag-ibayuhin mo. At dyan ka gagamitin ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 12, verse 1, then tatalon po tayo sa verse 4 and 5. Now, dear brothers and sisters, regarding your question about the special abilities the Spirit gives us, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit and is the same source of them all. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. Then sabi sa verse 7, a spiritual gift is given to each of us para ano daw? So we can help each other. So lahat pala ng gifts na meron tayo, lahat ng kakayahan na meron tayo, pwede yang magamit for the glory of God at pwede yang magamit to help each other. Parang wala na akong kausap. Di ba? Yung talent na, yung kasi selfie, sa totoo lang, nakakatulong po yun. Yung ngayon, kapag may nangyari sa kalsada, tama ba? Yung bata, nakitaan, may ginagawa na maganda, naglalako ng pulburon, pinicturan, ipinost sa Facebook. Di ba ang dami nang nangyari nun? Nakita yung talent, na-discover yung abilidad, yung galing. At ngayon, maganda na yung buhay. Hindi po ba paraan yun ng Diyos para tayo ay makapaglingkod sa kahit ano pa mang kaparaanan? Kaya yung talent mo, huwag mong itago. Amen po ba? Pero gamitin mo sa tama. Nandiyan po ba tayo? Higit sa lahat, gamitin mo for the glory of God. Number 4 and last, we find our call through our relationships. May mga taong magugulat ka, saglit lang, nagkakilala, nagkakwentuhan, mamaya, parang close na sila. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Lalo na yung mga sumasali sa networking. Gugulat ka, di ba? Ang tawag kasi doon, relationship. Magaling silang mag-build ng relationship. Magaling silang mag-establish ng relationship. At yun po pala ay po pwedeng gamitin ng Diyos para tayo ay maging kapakipakinabang sa Panginoon at sa ating kapwa. Ang hindi natin ma-realize, maraming mga tao, mapakabataan man o mapa-adults, ang dami nilang ministry, ang dami nating ministry, ang sipag-sipag nating mag-ministry, pero yung relasyon natin sa kapwa, hindi maganda. Tanungin ko kayo, magiging effective ka ba sa ministry mo pag ganun? Hello? Yung relasyon mo sa kapwa, hindi ayos. Yung relasyon mo sa magulang, hindi ayos. Yung relasyon mo sa asawa, relasyon mo sa anak, relasyon mo sa pamilya, relasyon mo sa kapitbahay. Tapos makikita ka nila, nagsiserve kay Lord. Sa tingin mo, magiging effective ka? Pwede po kayong sumagot. Tingin ko hindi. At nakakalungkot minsan, ang galing natin sa simbahan, pero sa tahanan, wala. Hindi ko po kayo pinapatamaan, ha? Tinitira ko lang po kayo. Kasi kailangan po kasi papasok po tayo ng 2022. Amen po ba? Sino dito gusto mo maging matagumpay ka 2022? Sino dito gusto mo pagpalain ka ni Lord? 2022.
Alam mo saan nakadepende yan? Sa calling mo. Kapag ginawa mo yung calling mo kay Lord, sigurado yun, 2022 magtatagumpay ka. Hindi naman mawawalang problema tama po ba? Hindi naman titigil ang pagsubok Nandyan pa din. Minsan nga, di pa natatapos yung isa. Nandyan na naman. Tama po ba? At ang katagumpayan mo, nakadepende kay Lord. Hello? Ang pagbulusok mo, nakadepende din sa calling mo. Kapag hindi mo ginampanan yung calling mo kay Lord, huwag ka na pong umasa na 2022 magtagumpay ka. Ano man yung ginagawa mo, negosyo, trabaho, pag-aaral, pag hindi mo ginampanan, pag hindi ka tumugon sa panawagan ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Kaya po natin pinapag-aralan ito. Ano po ang sabi? Basahin po natin. Pwede po ba tayong lahat tumayo? At basahin po natin ito ng mula sa puso. Basahin po natin ito ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. Sabi diyan, Mark chapter 3 verse 14. Sabi po diyan, then He appointed 12 that they might be with Him. Yung Him diyan refers to Jesus. Pumili daw si Lord ng 12 para makasama ng Panginoong Hesus, makatuwang, lahat na, di ba? Tanungin ko kayo, nag-stop ba sa 12? O mayroon pang 17 na sumunod, Pastor Aros? Tama po ba? Tapos, nag-stop ba again sa 70? O mayroon pang 200 sa upper room? Hello? Tapos, ito ang maganda, nakarating sa Pilipinas. Yung pagpili ng Panginoon, yung pagtawag ng Panginoon, hindi na natili lang sa 12, hindi lang na natili sa Jerusalem, hindi na natili sa upper room, nakarating sa Santo Niño. Kaya po, palapakan po natin si Lord. At gusto kong sabihin sa ating lahat, isa ka doon. Sa tinawag ni Lord, sa pinili ng Panginoon, para to be with Him. Para ikaw ay makapiling, makasama ng Panginoon sa ministry, sa pagsamba, makasama Kanya sa buhay. Kaya ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang tanong ikaw, alam niyo sabi ni Jesus, may nangyari sa John, nag-alisan, may mga nag-alisan po sa totoo lang. Jesus na yun sa John chapter 6, kung di po ako nagkakamali. Maraming nag-alisang mga disciple, tinanong ni Lord yung 12. Sabi niya, ikaw, aalis ka din ba? At maaring ngayong umagang ito, sinasabi ni Lord sa atin, anak, ikaw, aalis ka din ba? O sasamahan mo ako? O tutugon ka sa panawagan ko? Anak, paglilingkuran mo ba ako? May pandemic o wala? Anak, paglilingkuran mo ba ako? May pera o wala? Anak, susunod ka ba sa akin? Kung maganda lang yung mga nangyayari sa buhay mo. Mga magulang, mga kapatid, yung calling natin, irrevocable. Hindi yan sisirain ng Panginoon. Hindi yan babawiin ng Panginoon. Hindi yan tatanggalin ng Panginoon. Mark chapter 12 verse 30 and 31. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Kung mayroong isang calling na nais ng Diyos na magampanan ng bawat isa sa atin, love the Lord and love people as you love yourself. At ang maganda po nito, kapag tinawag ka ng Panginoon at nanatili ka, nagpatuloy ka, 1 Corinthians chapter 15 verse 58,
Sabi po diyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga magulang at mga kapatid, walang sayang sa pagtugon mo sa panawagan ng Panginoon upang ikaw ay magamit for His glory. Wala kang pagsisisihan kapag ikaw ay nagsabi, Lord, here am I. Send me, Lord. Saan mo man ako dalhin, Panginoon. Lord, maglilingkod ako sa iyo. At kung ikaw yung nagsasabi, Lord, I offer my life to you. Hallelujah. Itaas mo ang dalawa mong kamay. Itaas mo ang puso mo. Ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Now na, hindi bukas. Hindi sa susunod na araw, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan o taon. Ngayon na. Ngayon mo na ipaglingkod ang buhay mo sa Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Let's worship the Lord.